paniniwalaan. Kasi yan ho galing lang ho sa mga chismosang palaka na may nunal sa mukha at gamunggo ang utak. Ay, maniwala kayo sa hindi. Bobo yang mga yan. Bobo yung mga yan. Maniwala kayo sa hindi. Galit na galit nga sa akin. Alam nyo naman, real talk tayo pag nakikipag-usap. Saka Daddy Donut, pero ang resibo. Sila, ano resibo nila? Wala, puro yabang, wala namang wenta. Yun, at magandang araw sa inyo lahat. Marzano TV 2.0. Reactor na legit, laging may panalo ang bawat opinion. At ngayong araw guys, ngayong araw guys, ating i-react itong ano ni Daddy Donut. Yes, oo. Alam naman natin, no, maraming mga kumakalat na mga issue at content, no. At gusto natin malaman, especially dito sa Rochelle, no, dito kay Rachel Morales, 'di ba? At lumalabas nga na mayroon daw may boyfriend daw si Rachel, no? Kaya manliligaw na doktor daw. I don't know guys, no. At talagang iba-iba. Alam niyo naman sa social media, lahat reporter. Lahat alam nila yung totoo, no? Pero basta walang ebidensya, huwag kayo maniniwala agad sa sabi-sabi, okay? Kasi mahirap minsan yung maniniwala ka sa mga kwento-kwentong barbero tapos wala naman palang ebidensya. So nakakaawa yung tao. And alam naman natin naghiwalay na ang Rochelle, so wag natin dagdagan ng fake news, no? Hayaan natin sila na maghilom ang kanilang nasaktan na mga damdamin. Para sa akin, respeto ang kailangan nilang dalawa sa panahon na to. Pero para gumawa ng issue at gawa ng fake news, mali po yun. Unfair yun para kay Rachel Morales. So anyway guys, shoutout mo natin lahat ng mga team Kalingap. Syempre sa pangunan ni Kuya Santos Matubang at Edna, syempre ang nag-isang Kalingap Rob. At di ko na papatagalin guys, at gamitin natin itong video ni Daddy Donut. So remember guys, i-react po natin to educate. I would like to educate, no, sa totoong nangyari. Kasi si Daddy Donut ay tito, no, siya ang nakakaalam niyan. Kahit ano pang gawin nila, na kahit paninira kay Daddy Donut, paldo yon. Kasi tito yan no, hindi yan syempre tito, mataas ang chance na mas maraming alam yan kaysa mga sa tabi-tabi. Yung paniniwala ko, nabala kayo kung ano sa tingin nyo kay Daddy Donut, pero syempre mas paniniwalaan ko yung tito kasi hindi ka mag-anak. Anyway, pakinggan natin si Daddy Donut. Tara. Ito po masyadong nahuhusgahan si Langga Rachel, masyado siyang nahuhusgahan sa kwento na to. Talaga mahuhusgahan yan, Daddy Donut, fake news wawa yung bata. So sa mga hindi ho nakakaalam, yung sinasabi niyo pong si Dr. As, na sabi daw manliligaw daw ni Rachel, Dr. US, Dr. As, ano daw maliligaw ni Rachel, masyado lang humapanghusga, no? Masyado lang malilikot ang utak ng mga tao na sadyang gumagawa ho ng kwento, no? Mabuang. Yun ang sinasabi niyong nagregalo ng bulaklak at cake. I don't know, limot lang ako kung anong okasyon yun. Pareho hong niregaluhan nitong sinasabing Dr. As, si Rachel at si Dodong, So ibig sabihin may doktor talaga na nagregalo kay Rachel at kay Dodong. Ibig sabihin meron talaga. O tapos pareho silang niregaluhan. Nauna lang silang kasi limot lang ako kung bakit na-late si Dodong, pero ang pagkakaalam ko may lakad siya noon, lakad. At after mga ilang araw pa bago siya napaabutan ng cake, ng regalo. Ng cake. Then galing dito sa Dr. As, Meron Dr. As talaga. Dr. US ang pagkakalang ko, Dr. US daw Doktor daw sa US sa Amerika. So okay. So meron Dr. US. Tapos sinabi kasing Dr. As is US, US. Sa Pilipinas kasi, dito sa Pilipinas, pagka sinabing doktor, lalaki. Abnoy naman yung ganun. Pag sinabing doktor, mapababae, lalaki, doktor tawag doon. Ganon din sa attorney. Ang attorney, pag sinabing attorney,
Babae, lalaki din yun. Ay kami tulad ko, engineer ako. Yung engineer na katrabaho ko, engineer yun. Babae nga lang siya. Actually, Daddy Donut, sa Pilipinas, siguro sa mga bobo yan. Sa Pilipinas, alam naman natin pag sinabi doktor, mapababae o lalaki. Baka sa mga bobo yan, doktor, Daddy Donut. Oh. Pag doktora, babae. No? Sa US Mga bobo. Mapapamura ka eh. kasi, isa lang ang tawag. Doktor. Doctor of what? Doctor of Medicine, Doctor of yung mga espesyalista nila. So, nagkakamali ho kayo na ito ho'y manliligaw nilang Rachel dahil ho, sa Amerika, So, ibig sabihin, Daddy Donut, walang manliligaw. Walang ganon, oh. pag sinabing doktor, wala ho yung kasarian. Pwede hong mababae yan or pwedeng maging lalaki, no? Kaya ho, Galing ng mga bobo, no? Tapos malakas ang loob sa social media magko-comment. Sinabing doktor, lalaki agad. Lintik ang bobo, putik. siya nagbigay ng code, no? Kaya po siya nagbigay ng code na Dr. As or Dr. US kasi ho, marami hong mga tao, ang nakikisawsaw, marami ang mga taong naghahanap pagka may panibagong pangalan na naririnig. So hinahanap po nila ito, at talagang kino-contact, Ganun ginagawa ng iba. O, tapos, At I don't know kung ano mga agenda. Kaya siya ay nagtago sa pangalang Dr. As or Dr. US. at saka high profile kasi yun, Daddy Donut. Pag hindi niya sinabi niya yung totoong pangalan niya, magkakaroon siya ng conflict, tsaka baka magka-problema pa. So, mas maganda talagang gumawa siya ng screen name. Yun nga, ginamit niya Dr. US or Dr. As. Naakala ng mga bobo ay lalaki, it turns out babae pala. Oh. Ulitin ko po, sa US ang doktor ay pwedeng babae or pwedeng Daddy Donut, sa Pilipinas, ganyan din alam namin. Yung mga nagsasabi na doktor lalaki, mga bobo yun. May Pilipino ako eh. Pag sinabing doktor, attorney, doktor, attorney, engineer, babae lalaki yan eh. Sa kaltusan yung gumawa niya na, bobo. lalaki. At lilinawin natin na ito tinatawag kong Dr. As ay isa babae. Isa babae ito na nagpapadala ng regalo kay Langga at kay Dodong at same silang pinadalahan. So, dalawa silang binibigyan ng doktor na to, Daddy Donut. Oh. Mahirap kasi yung naniniwala kayo sa mga kwento, lalo po dito sa social media, na kailangan mo munang latagan ng tamang ebidensya. Bobo nga eh. Yung iba, makita lang, ibisan nga, Daddy Donut, makita lang sa thumbnail, naniniwala na agad eh. Tapos yung content creator, wala namang ebidensya. Narinig niya lang din sa comment section, ay yung nag-comment, bobo to yung gumagawa ng kwento. Akala niya yung doktor, sinabing doktor, lalaki agad. So, yung mga gumagawa ng kwento, yan yung mga chismosa. So, ano bang tawag sa mga chismosa? At naniniwala sa chismosa, di yung chismosa naniniwala sa chismosa. Yun, nakuha mo, Daddy Donut. Malungkot, pati content creator naniniwala sa mga chismosa. Tapos very proud, very confident pa sa mga sinasabi. Tapos fake news pala. Ang daming bobo ang putik eh. Ganun lang yan, napakasimple pong intindihin yung ating paliwanag. At wag hong maniwala sa fake news. Wag hong maniwala sa mga nag-i-spread ng mga hindi kapanipaniwalang kwento, lalo't yung mga nagko-comment dyan, yung nagko-comment is mga dummy account or fake account. Kaya wag kayong maniniwala. So bukas bigyan natin ng buong. So yun, then tatalon tayo guys dito sa isang video niyan. So para sa akin, naniniwala ko fake news yun eh. Fake news yun guys. And then itong sinasabi na live ni Daddy Donut, may kwent, third party daw. Ulitin na, play naman natin to guys. So gumawa ako ng reaction video kagabi na si Dr. US ay isa babae. Sa babae. Dahil gumawa tayo ng reaction video, naging anak na naman nung doktor sa US, aray ko. Lumulusot talaga pinagpipilitan nilang meron. So lumalabas anak naman. Mga bobo.
Dito ho natin, Oh. makikita na yung kwento is fabricated. Ano? Ibig sabihin ni Daddy Donut na fabricated, gawa-gawa lang ha. Sa mga bobo ha, fabricated. O baka isipin nyo, nilabhan. O gawa-gawa lang yon, fabricated. Oh. Gawa-gawa lamang. Sabi nila, Oh. sabi doon sa unang comment, Oh. yung Dr. US daw, Oh. manliligaw nilangga Rachel, yun daw yung third party. Ay, grabe. Nung nag-reaction video tayo na babae, yung Dr. US na yon, Oh. naging anak na naman nung doktor. Ah, grabe, ano. Mga gago. Mga bubo. Hello, Daddy Donut, naawa ko sa'yo. Ang hirap niyan. Yung mga nagpapakalat ng maling balita, mga bubo. Buti na nandiyan ka, Daddy Donut. Nako, onde. Nako, mapapaniwala yung iba. Iba nga napapaniwala. Ito ng ebidensya eh. Walang resibo eh. Nakita lang yung resibo pa, comment section lang. Di ba tanga, di ba? Oh. Ang tibay, ang tindi gumawa ng kwento, ng mga fabricated na kwento. Daddy D, thumbnail isang kaya, anak daw ng doktor, baka bukas pamangkin ng doktor, next day apo ng doktor, another day apo naman ng doktor, may mga praning. Ayan. Alam nyo kasi Mga paraningning. si Sangkay, si kaibigang Sangkay. Content creator yan, naintindihan natin, bumabase ho yan sa mga chismosang palaka na may nunal sa mukha. So, eto naman, pinapaliwanag natin, yung thumbnail ni Bobby TV, Hakot Basher, makapaldo lang ng views. So, ayun na nga. Oh. Dahil sinabi ko kagabi, Oh. na babae, itong si Dr. As, kumambyo yung mga gumagawa ng kwento, Nag-iba ng kwento. Nag-twist ng kwento. Kumbaga kumakaliwa sila. Biglang kumanan. So, ibig sabihin, Daddy Donut, pumalya sila sa isang fake news nila. Kumaliwa naman. Naggumawa ng another options. May ilusot lang yung kalokohan nila, Daddy Donut. Ganun yan. Oh. Ngayon na naman is anak na naman siya ni Dr. US or ni Dr. As. Sino ba namang loko-loko yung may karelasyon ka, magpo-post ka, mag-upload ka ng regalo sa yung cake, Regalo sa yung cake na nanliligaw sa iyo. Wala hong loko-loko na magpo-post ng ganon. Oh, walang ganon. Daddy Donut. Ganun. Grabe itong mga bobo. Nawa ko kay Daddy Donut eh. Daming bobo. Wala hong loko-loko na mag-post, mag-upload ng ganong letrato. Para ngayon, sa kaalaman ng lahat, ang sinasabi niyong Dr. As or Dr. US, ho yung conversation, Oh. Ayan, naka-thumbnail ko naman, Oh, yan ang may resibo. Ganyan ang resibo. Oh. Sabi niya, Oh. hello Miss Ann. Oh. Kay Miss Ann kasi, pinadaan yung regalo, Tapos? Hello Miss Ann. Oh. Thank you for accepting my message. Can we have a favor? Can you please send us a small gift for Rachel and also Rowell. And also Rowell, ha? Eto si Dr. As, si Dr. US, ha? Ulitin ko. Can you Yan pala, please send us a small gift, for Rachel and also Rowell? Sa Tagalog, pwede po ba kaming magbigay kay Rowell at kay Rachel? So meaning silang dalawa ang binigyan ng regalo. Dalawa pala sila, Daddy Donna. Tapos, we are avid fans of them. Ay, avid fans pala ng dalawa. Yung mga kismosang palaka na may nunal sa muka, nagamunggo ang utak. Ano na naman kayang kwento ang gagawin ninyo, ha? mga bobo! Mga punyeta yung bobobo nyo.
Wala, yun ang gawin nyo. Magbigay kayo ng, ng ebidensya. Ganun, Oh. I'm Ella. Oh, 'di ba babaeng babae? Babae. I'm Ella. Babae pala And my husband is, di ko na mabanggitin yung pangalan ng wag, husband niya, wag, di ba? wag, Para wag. naman sa ano nila. Kasi marami namang Ella di ba? Tama, Ella. We love the couple, Rochelle, since day one. Ay, grabe. So, ibig sabihin, supporter pala ng Rochelle to. Ni Ruel at ni Rachel. Okay, tapos... Supporters talaga to. Sabi niya, sabi pa niya, please buy cake and flower for Rachel and also Roel. Roel. Regards, God bless. Ayan, naka-thumbnail ko yan, guys. Naka-thumbnail ko naman. Lintik, No? Mm. So, ngayon, Ngayon, sino ang magpapatunay Na? na binigyan nga si Dodong Roel Ay. ng bulaklak at ng cake din? Yan yung magandang tanong. Ngayon tanong naman, sino magpapatunay nga na binigyan si Ruel ng cake tsaka ng bulaklak? Tama naman. Andon rin ho sa Malalag ang magpapatunay, no? Nasa Malalag, Kasama ng matubang family ang magpapatunay dahil sa kanya ho binigay yung pambili ng cake at bulaklak na para kay Dodong Roel. Talaga. Na galing kay Dr. US or Dr. As, no? Walang iba kundi si Ma'am Emma Balabis Mix Vlog, ano? Siya ho yung nautusan or napakiusapan or napakisuyuan na bumili ng cake at bulaklak para kay Dodong. So, ibig sabihin, may ebidensya, may witness, may witness, Malino. Siya ho ang naatasan, nautusan, napakiusapan, no? Napakisuyuan na ibili si Dodong din, ng bulaklak at cake. Dahil yung mag-asawang Ma'am Ella at ang kanyang husband na naka-base sa California ay avid fans ng dalawa ng maglangga. Ganon. Okay. No? Sila ho si Dr. US, siya ho si Dr. As, si Ma'am Ella. Ma'am Ella. Babae, may asawa. Okay. Babae, may asawa. At walang nabanggit na yung anak ko, paliligawan ko si Langga. Walang ganon. Walang ganon. So, nang nalaman nilang babae, tinitwist na naman nila yung kwento na ito raw anak ng doktor. Nakapatay! So, pinipilitan naman nila, anak ng doktor. Lintik talaga mga bubo. Baka sa bukas, pinsan na naman. Dali Donat, kung hindi papalya sa anak, as malaman nilang walang anak, pag sinabi ko sinabi Dali Donat, walang anak. Baka sabi, pinsan naman. Baka sa susunod na araw, pamangkin na naman. Paano kung yung anak ng doktor puro babae? O kaya wala palang anak, anong gagawin ninyo? Panibago na naman kayong fake news, mga bubo. Baka sa susunod na araw, apo na naman. Oo. Wag ho tayong magpapaniwala sa mga fabricated na kwento. Lalo, sabi ko nga sa inyo, as long as wala ho tayong first-hand information. Yes, exactly. Yung mga haka-haka, yung mga sinasabing kwento, wag ho nating paniniwalaan. Kasi yan ho, galing lang ho sa mga chismosang palaka na may nunal sa mukha at gamunggo ang utak. Maniwala kayo sa hindi. Bobo yung mga yan. Bobo ho yung mga yan. Maniwala kayo sa hindi. Galit na galit nga sa akin. Alam nyo naman, real talk tayo pag nakikipag-usap. Saka Dali Donat, pero ang resibo. Sila, ano resibo nila? Wala, puro yabang, wala namang wenta. At least ikaw may resibo ka. Hindi ho tayo yung paligoy-ligoy pa, no? Yung tama na yung iba, tagal-tagal bago mag-comment, magsalita, magpaliwanag Pinapatay si Daddy Donat, bira ng bira. May ebidensya pa. Ito mga reactor na paniniwala mo, may ebidensya talaga. Hindi yung gagamit ng ibang content, tas yung pala yung content, fake news din, di ba? Okay, mga comment nasa comsec, doon kukuha ng ebidensya. Mga bubo talaga.
Kaya nagagalit sila sa akin kasi dire-diretso yung nguso ko, yung bunganga ko. Diba? Ayan ho, no? Sana malinaw ho sa ating mga live viewers, ano? Halina yan. At eto pa, si Daddy Donut daw ay magtatayo ng sariling community. Ako raw ay magtatayo ng sariling community. Anong community? Dadal Donut. Kung magtatayo ka, anong community yan? Meron ho akong pinapatayo pero hindi ko sa inyo pwedeng ipakita. Pero community wala. So, ibig sabihin, walang community. Malinaw yun, So anyway guys, maraming salamat sa Diyos. At yun po ako nasa inyo po kung si paniniwalaan nyo. And for me guys, no, tigilan natin yung mga ganong komento na mga fake news. Actually guys, nakakawa si Rachel Morales. Siyempre, pabayaan na natin, nasaktan siya. No, tsaka si Ruel, nasaktan din yan. Diba? So iba lang yung diskarta nila paano mag-handle ng situation. Pero they need respect. At the same time, itigin niyo po yung pagpapakalat ng fake news. Mukha kayo mga tanga. Buruin mo doktor, pinalabas nilang lalaki. Ngayon, sinabi ni Daddy Donut na ang doktor US na yon ay babae pala. O sabi naman, anak daw ng doktor yung nagbigay. At it turns out, Rochelle supporters pala sila. Nagbigay sila, according kay Daddy Donut, nagbigay sila kay Ruel at kay Rachel, both cakes at flowers. Ngayon may inutusan yung doktor na magbigay din kay Ruel at merong may ibinigay na tao si Daddy Donut kung sino nagpaabot. So sana ganito yung yung mga ebidensya, hindi yung gawa-gawa ng kwento tapos hindi naman totoo. And for me guys, nireact ko to para malaman natin totoo. At ako yung nagbibigay ng opinion again. Hindi ko po kayo pinipilit sa aking opinion. Hindi ko din sinasabi na maniwala kayo sa akin. This is only my opinion. Pero mas naniniwala ako kay Daddy Donut. Sorry to say kasi meron siyang resibo at nagbanggit pa siya ng pangalan kung sino yon. At talaga it turns out kilalang kilala niya. Yung mga nagko-content dyan, alam lang nila may naliligaw na doktor. Pero tanongin mo, kilala mo ba kung sino sinasabi mo doktor? Hindi nila masabi. So anyway guys, maraming salamat sa Diyos. And syempre shoutout sa lahat ng mga Rochelle. Salamat po. And ito po para lang tulong din kay Ruel, kay Rachel, para maliwanagan ng lahat sa mga issue. Lalo na si Rachel nakakawa. Siya yung pinupukol talaga dito. Babae, pinupukol na matanga. Wag po ganun. Respeto both sides, yun ang masabi ko. And salamat kay Daddy Donut. Daddy Donut, thanks so much. And mabilis na reaction video lang po to. And to God be the glory. Paalam. Please comment down below guys. Paalam.